Hello guys, ganyan ako gumawa ng doormat at pot holder. So naglagay lang po ako dyan ng butas sa maliit at isinasabit ko po yan sa kaliwang bahagi, unang pako. Pagkatapos naman po, dito tayo sa kanan ay pangalawang pako guys. Diyan nyo po isasabit sa pangalawang pako. Ayan. Tapos dire-diretso na po yan. Alternate po ang paglalagay natin ng string. Dapat nakabakante po yung isang pako dyan. At hayaan nyo na po na ganyan po yan dahil mamaya naman po ay mapupuno yan. So dire-diretso lang po ang paglalagay natin ng string hanggang tayo po ay matapos. So ang 1 and 2 po, ganyan. Ingat, ikot lang po natin at ilagay po natin sa pangalawang pako pa rin po, pababa. Ayan. Pangalawang pako guys. Diyan nyo po isasabit. Tapos ganun pa rin po, alternate ang paglalagay natin ng string. So 1 and 2, same proseso po yan. So ganyan po tayo maglalagay guys. Tuloy-tuloy lang po yan. Ganyan ang paglalagay natin ng string. Tapos, wag po kayong mag-alala kasi yan naman ay malalagyan mamaya pag 3 and 4. So, ganyan lang guys. Dahil marami pong nag-comment na bitin daw po ang video, so ginawa ko po yan. O, ayan na po guys, inikot lang natin. Lahat ng pako, pangatlong patong na po natin yan, lahat ng pako ay lalagyan na po natin. Yung lahat ng nakabakante na pako guys. So, ganyan. At yan na po ay pang-apat. So, inikot lang din natin yan. Lahat ng pako na hindi nalagyan natin ng string nung 1 and 2 ay lalagyan na po natin. So, yan po yung part na hindi po tayo malilito. Ganyan guys. Dahil marami nagtatanong po, bitin daw po yung video nung una kong ginawa. Kaya po ay nag-video po ako ulit nang wala pong cut guys. Ayan. Wala po itong cut pero may mga tips tayo na babanggitin dito po sa ating tutorial. Tutorial sa paggawa ng doormat at pot holder. So, ayan, pinutol na natin at sobrahan nyo po pagputol para isasabit po natin doon sa pako. Yan po pala ay dapat magtatagpo yung inyong tela, yung kung saan kayo nagsimula at magtatagpo dapat. Ayan. Nagharang po tayo, inikot ko po siya pa kanan at nagharang tayo ng goma at in-adjust natin yung gilid. Ganyan po dapat guys. Yung purpose ng goma ay para pag naghabi tayo ay hindi po siya matanggal pag tinanggal natin yung tela. So, ayan, kung mapapansin niyo binaba ko po yung unang isang pirasong tela po yan. Isa lang po yan, yung nasa baba. So, binaba natin at dinukot ko yan. Kung saan kayo unang nagsimula, yan yung dinukot ko po guys. Tapos, adjust. Tuloy-tuloy na po ang paghabi. So, ganyan na po yung proseso. Ganyan lang guys. Tapos, yung isasabit lang po natin dyan sa pako kung saan natin kinuha. Tapos, adjust lang po natin. Huwag nyong kalimutan na mag-adjust po talaga. Ayan, nakikita nyo po na binaba ko lang po yung isang pako, yung sa isang pako na may string, binaba ko lang siya talaga guys, no? Kasi ang ihabi natin dyan,